Ako si Jose Prudencio Rizal. Pasyano, balita ko malaki ang kita mo ngayong buwan na. Opo, Kapitan. Sa awa po ng Diyos, nakakita naman po kami ng malaki ngayong buwan. Ikaw, Pasyano, ako'y napapahanga sa galing mo mamalakad sa iyong negosyo. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong mga matatalis na salita, Kapitana. Ikaw, Rizal, tila ang layo ng iyong iniisip, kasing layo ng mga ulam. Nalalapit na ang aking paglisan. Nais kong ipapatid sa inyo, bala kong magdako sa Europa upang dagdagan ang aking kaalaman. Kailangan mo talaga ikaw magtungo sa ibang bansa. Madaming paralan dito sa Pilipinas kung gusto mong dagdagan ang iyong kaalaman. Oo nga. Tsaka, alam ba ito ng iyong ina? Batid kong siya'y mag-aalala at hindi ka papayagan sa iyong pag-alis. Maraming dahilan kung ba't ninanais kong tapusin ang aking pag-aaral sa Europa. Una, hindi ko gusto at hindi ako nasisihan sa pamamaraan ng pagtuturo nila sa Universidad ng Santo Tomas. Pangalawa, nais kong tulungan ang aking ina. Nais kong maging dalubhasa sa medisina upang magamot ang mata ng aking ina. Ikatlo, nais kong papag-aralan ang katayuan ng ating bayan sa bayan ng Europa. Gusto kong mapag-aralan ang mga dahilan ng cancer na lumalaganap sa iba't ibang larangan ng buhay dito sa ating bansa. At pagkatapos ay iisip ako ng paraan kung paano ko maipabatid sa ating bansa at sa pamahalaang Kastila. Ang aking paglisan ay pulido na, sapagkat ang aking mga kaibigan ay tinulungan ako sa aking pasaporte. At ang mga eswitang pari naman ay nagpadala ng liham rekomendasyon sa kanilang kapisanan sa Barcelona. Ako ay natutuwa sa taglay mong katangian, Jose. Tunay na ikaw ay katangi-tangi. Naway magpatuloy ka, maging inspirasyon ka at maging modelo ka sa maraming tao. Nandito kami ng buong pamilya, suportado ka namin. Maraming salamat. Talagang napapahanga ko sa iyo, kapatid. At asahan mo na nasa iyo ang aking suporta. Kung buo ng iyong isipan na pumunta sa Europa, ito, tanggapin mo. Financial na suporta sa iyong paglakbay. At asahan mo na din na papadalhan ka namin ng liham ukol sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. At ganoon na din ang financial na suporta ko para sa iyo. Maraming salamat sa iyong suporta, aking kapatid. Ito ay ginawa kong liham para sa ating mga magulang. At ito naman ay para sa akong sinisintang si Leonor. Umaasa ako na mababasa lamang nila ito kapag ako ay nakalayo na. Makakaasa kang makakaabot ito sa iyong sinisinta at sa ating ninay. Nakarating sa Barcelona noong ika-16 ng Hunyo si Rizal. Ang unang ginawa ni Jose ay humanap ng murang matitirhan. Nagpalipat-lipat siya sa mabuti-buting tirahan sa mura pa ring halaga. Bunga ng pagiging sanay na sa mga bagay na may uri, madaling naubos ang kanyang baong pera. Pagkaraan ng 1 buwan ay natanggap ni Jose ang unang liham kay Pasyano. Kamusta ka na riyan? Ikaw ba ay hindi naninibago? Naway nasa maayos kang kalagayan. Pinasa ng magulang natin ang liham mong pinamaalam. Sila ay lubos na nalulungkot at nag-aalala. Ang ating ama ay nanghina at halos di na makabangon sa kanyang kama. Sinabi ko na ako ang tutustos sa iyong pag-alis upang mapanatag ang kanyang loob. Pakiramdam ko nga ay nagtampo ang inay sa akin. Ang kalagayan ng ating ama ay umaayos na.
Batay sa naunang liham ni Rizal, siya ay nagpalista sa Universidad Central de Madrid noong ika-3 ng Nobyembre taong 1882 upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng 2 kurso, medisina at filosofiya. Sa pagdating pa lamang ni Rizal sa Madrid, sumapi na siya sa Sirkulo Hispano-Filipino, isang samahan ng mga Kastila at Pilipino. Sa loob ng sumunod na 3 taon ay naging isa sa mga pinakamagagaling na estudyante si Rizal sa universidad. Rizal, I am very impressed with your intelligence. I just have met someone as intelligent as you. Muchas gracias, Senyor. Tuwing Sabado ng gabi ay tumutungo naman siya sa tahanan ni Don Pablo Ortiga Yerey, alkalde ng Maynila noong panahon ng pamumuno ni Gobernador General Carlos Maria de la Torre. Sa bahay ni Don Pablo, nakilala ni Jose ang anak nitong babae na si Consuelo. Napahanga si Consuelo sa pagiging maginoo ni Rizal at siya ay napaibig. Naakit din si Rizal sa ganda ng dalaga. Lumikha siya ng isang tula noong ika-22 ng Agosto taong 1883. Para ihandog kay Consuelo. Subalit, hindi naging ganap ang kanilang pag-iibigan dahil sa damdamin niya para kay Leonor at dulot na din ng pag-iwas niyang masira ang kanyang pakikipagkaibigan kay Eduardo de Lete na umiibig din kay Consuelo. Eduardo, nagsasalita ako. Eduardo, anong tinitingnan mo? Ang pagtungo ni Rizal sa Espanya ang nagpalinaw sa kanyang layuning politikal. Sa ikipagtatamo ng mga reforma sa Pilipinas, napagtanto niya na hindi ang Espanya ni ang Iglesia Katolika ang hadlang dito, kundi ang mga praile. Nakisalamuha si Rizal sa mga kilalang Kastilang liberal, na karamihan ay mason. Hinangaan ni Rizal ang pamamaraan at pagpapahayag ng mga masong Espanyol. Malaya silang nagbibigay puna sa mga pamahalaan at sa mga praile. Noong Marso, taong 1883, sumapi siya sa lohiya ng Masoneria, ang Acacia sa Madrid. Ito ang kanyang ginagawa upang makahingi ng tulong sa Masoneria sa pakikipaglaban sa mga praile sa Pilipinas. Kinalaunan, lumapit siya sa Lohiya Solidaridad na kung saan siya ay naging punong mason noong ika-15 ng Nobyembre taong 1890. Masinop si Rizal sa paggasta ng pera at paggugol ng oras sa Madrid. Hindi siya nag-aksaya kahit 1 peseta sa pagsusugal, pag-inom ng alak at pambababae. Ang tanging bisyo niya ay bumili ng tiket sa loterya sa bawat bola ng loterya ng Madrid. Ang natipid niyang salapi ay ipinambibili niya ng mga libro sa tindahan ng segunda mano ng isang Senyor Roses. Sa mga aklat na nabasa niya, higit na nakagising ng kanyang makabayang damdamin ang Uncle Tom's Cabin at ang The Wandering Jew. Sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa tahanan ng mga paterno sa Madrid noong ika-2 ng Enero taong 1884, iminungkahi ni Rizal ang pagsulat ng nobela sa isang grupo ng mga Pilipino na kinabibilangan nila Pedro, Maximo, Antonio Paterno, Graciano Lopez Haina, Evaristo Aguirre, Eduardo de Lete, Julio Llorente, Merecio Figuera, at Valentin Ventura. Ang nobela ay binanghay upang ipakilala ang lahat ng aspeto ng buhay sa Pilipinas. Pumayag naman sila na makiisa, ngunit nang malaunan ay walang naisulat ang kanyang mga kasama.
Ipinasya na ni Rizal na siya na lamang ang magsusulat ng nobela. Sinimulan niya ang pagsusulat ng nobela sa Madrid noong taong 1884. Noong ika-21 ng Hunyo taong 1884, tinanggap ni Rizal ang pagiging lisensyado sa medisina. Hindi siya nabigyan ng diploma bilang doktor sa medisina sapagkat hindi siya nakapagpakita sa kanyang thesis na pagkadoktor. Minabuti niyang magpakadalubhasa sa pag-oopera ng mga mata sa ibang bansa ng Europa. Natapos din ni Rizal ang kanyang kursong Pilosopiya at Letra noong ika-19 ng Hunyo taong 1885. Sa panahong nilisan ni Rizal ang Pilipinas patungong Espanya, bagsak na ang ani ng palay at tubo dahil sa tagtuyot at pananalakay ng balang. Nagkataon pa na tinaasan ng mamamahala ng Hacienda Dominico ang upa ng lupang sinaka ng pamilyang Rizal, bunga ng hindi pagbigay ni Don Francisco ng pabo. Dahil sa hindi nakapagbigay ang ama ni Rizal sa namamahala, nagtaas na ito ng upa. Naging sanhi ito ng nahuhuling padalang pera kay Rizal. Dahil sa ubos na ang natitirang pera ni Rizal, hindi na siya nag-aagahan. Ito ay naganap noong ika-25 ng Hunyo taong 1884. Kahit walang laman ang kanyang sikmura, ay pumasok siya sa klase at sumali sa paligsahan sa wikang Griego. Nanalo siya rito ng gintong medalya. Nang gabing iyon ay nakapaghapunan siya ng maayos dahil sa naimbitahan siya sa isang bangketeng inhandog ng komunidad ng Pilipino para kina Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo sa restaurant Ingles sa Madrid. Ang pinakatanging bahagi ng gabing iyon ay ang pag-inom ng alak bilang pagpupugay sa dalawang alagad ng sining. Ito ay pamumunuan sana ni Pedro Paterno, ngunit sa di malamang kadahilanan ay umurong at ang pinagsalita ay si Rizal. Ang panahon ng patriarka sa Pilipinas ay lumilipas na. Ang mariringal na gawa ng kanyang mga anak ay hindi na magkasya sa loob ng tahanan. Ang silanganing uod na magiging paru-paro ay lumilisan na sa kanyang saput-saputan. Ang umagang may nagkikinamang mga kulay at mapulang bukang liwayway ng isang mahabang araw ay ibinababala na para sa mga kasaysayan. Samantalang nililiwanagan ng araw, ang ibang lupalop ay nagigising na muli. Kina Luna at Hidalgo. At doon sa lahat ng tumulong sa kanilang pag-aaral ng sining. Sa kabataang Pilipino, ang banal na pag-asa ng bayan, upang kanilang tularan ang ganoong halimbawa. Sa Espanya, na mapagpala at masikaso sa kabutihan ng kanyang nasasakupan, sa pag-asang hindi magtatagal at maisa sa katuparan na niya ang malaon na niyang iniisip. Pinalak ng mga pagbabago at sa mga magulang na mga nagpakasakit upang magpadala ang kanilang mga anak sa ibang bansa. Aking kapatid, nakarating dito sa Pilipinas ang iyong talumpati. Ako ay nag-aalala sapagkat patid ko na maraming tao ang nagtataas ng kilay at naging masama ang pagtanggap sa talumpati. Ikaw ay mamalagi dyan sapagkat nararamdaman kong may mga banta ang kaligtasan mo rito. Nagmamahal, Pasiano. Pagkaraang matapos sa pag-aaral sa Madrid, nagtungo si Rizal sa Paris upang makapagdalubhasa sa ophthalmolohiya. Papuntang Paris, dumaan siya sa Barcelona upang dalawin ang kaibigan niyang si Maximo Viola, isang mag-aaral ng medisina na taga San Miguel, Bulacan. Tumigil siya rito ng 1 linggo. Mula Nobyembre taong 1885 hanggang Pebrero taong 1886 ay nagtrabaho siya bilang katulong na doktor sa klinika ni Dr. Luis de Weckert.
Sa Paris ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsusulat ng kanyang nobelang Noli Me Tangere na sinimulan niya sa Madrid. Nilisan ni Rizal ang Paris sa gitna ng pagpatak ng yelo noong ika-1 ng Pebrero taong 1886. Pagkaraang makapagsanay sa klinika ni Dr. Weckert, desidido siyang tumungo naman ng Almenia. Nagbakasyon si Rizal sa Wilhelmsfeld, isang bayan malapit sa Heidelberg, at kanyang nakilala si Dr. Karl Ulmer. At sa tulong niya, ay natuto si Rizal ng wikang Aleman. Abril hanggang Hunyo ng taong 1886, kanyang isinulat ang huling kabanata ng Noli Me Tangere. Nobyembre taong 1886, nagkasakit siya dahil sa gutom at pagkakahikaos. At sa labis na kalungkutan, nasa punto na si Rizal na ihagis ang kanyang nobela sa apoy. Hindi siya makakain ng karne dahil hindi niya ito kayang bilhin. Ang pagkain na lamang niya ay isang basong tubig sa umaga, tanghalian naman ay gulay, at dahil doon ay taglamig, patatas, singkamas, at swedes ang kapalit. At sa gabi ay hindi na nakakain. Aking kaibigan, bakit ganyan ang iyong itsura? Ikaw ba ay may dinaramdam? Aking kaibigan, ako ay nagtitipid upang maipalimbag ang aking mga nobela. Hindi ko ba ang dahilan kung ba't naantala ang pagpapadala ng aking kuya sa akin ng pera? Aking kaibigan, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? Ngunit aking kaibigan, Ako ay magbibitaw ng isang pangako. Ako ay tutulong ng pinansyal upang mapalimbag ang iyong akda. maraming salamat aking kaibigan sa inyong suporta. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob sa aking kaibigan. Ika-5 ng Agosto taong 1887, masayang dumating si Rizal sa kanyang lupang tinubuan. Natuklasan niyang walang nagbago sa ayos ng lungsod. 5 taon na ang nakakaraan. Naroroon pa rin ang dating lumang simbahan at gusali, pati ang mga dating lubak na kalsada, at mga bangka sa ilog Pasig. Noong Agosto 8, nagbalik si Rizal sa Calamba. Pepe! Mga kapatid! Inay! Inay! Nandito na si Pepe! Pepe! Andito na si Pepe! Pepe? Pepe! Naalala mo ba nung ikaw ay bata pa? Siya yung bumubuhat sa'yo. Tapos ngayon, ginagawa mo na siyang katatawanan. Pepe! Andito na si Pepe! Jose! Pepe! Si Pepe! Andito na si Pepe! Ha? Si Pepe? Andito na si Pepe? Halika. Tara, tignan natin! Pwede ko pa ni General. I call you here to warn you. You need to leave the country as soon as possible to avoid the chaos and for the protection of your family and friends. The friars are complaining about your novels. Thank you for your warning. I'll do what you have said, but please protect my family. I see what I can do. Mula Hong Kong at bansang Hapon, lulan ng barkong Belgi,
ay nagtungo na si Rizal sa San Francisco, California. Tumaong ang barko sa San Francisco noong ika-28 ng Abril taong 1888, Sabado ng umaga. Sa pananatilin sa Amerika, siya ay nag-obserba hanggang sa isang araw ay gumawa siya ng liham para kay Mariano Ponce. Mariano, hindi pa lubusang malaya ang Estados Unidos. Ito ay bansa lamang para sa mga puti. Ngunit ang mga Tsino ay inaapi at nadadamay na rin ang mga Hapon. Tinatawag silang mga walang alam. Laganap dito ang diskriminasyon at kawalan ng karapatang pantao sa mga taong hindi taga rito. Matapos bumisita si Rizal sa Amerika, nanirahan siya sa Londres, Inglaterra, mula Mayo taong 1888 hanggang Marso taong 1889. Dito ay ligtas siyang manuligsa sa kalupitan ng mga Kastila dahil na rin sa kalayuan ng lugar. Dito niya nakilala si Gertrude Beckett, na naging dahilan upang lisanin niya ang Londres. Why are you leaving me now that I am loving you? Calm down, Jetty. Calm down. I know you cannot forget that girl. How would you pour all of that love to me? What does she have that I don't have? I know that we have been a good friends and I have missions to fulfill. I value that friendship so much and I respect you, my friend, Jetty. Noong tagsibol ng 1889, dumating si Rizal sa Paris. Pansamantala siyang tumuloy sa bahay ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura at nagpalipat-lipat din ng bahay at hotel. Sa Paris, madalas niyang nakakasama ang mga Tavera, si Antonio Luna at Nelly Boasted. Saan man maglaya, ikaw lang patutunguhan. At sa aking pagdating, sa'yo ko lang sasabihin. Sa gitna ng kanyang pagiging abala, nilisan ni Rizal ang Paris at nagtungo sa dahil sa masyadong mataas ang pamumuhay na syudad. Dulot ng pangdaigdigang eksposisyon at upang iwasan ang pag-iibigan nila Nelly Boasted, isang protestante. Noong panahong din iyon, nabatid niyang si Leonor Rivera ay nagpakasal na kay Charles Henry Kipping. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimoyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan na yan ang nakadama. Nasaan ka man, nawa'y masaya ka na. Alalain ka kahit na di na tayo magsama.
Dinig ko ang kanyang hagulhol kagabi. Ako man ay ibig na siyang lapitan. Patid kong may kinalaman yun sa kanyang paglisan. At ang pamumuhay niya ang kanyang dinadahilan. Yan din ang aking nasa isip. Ako'y hanga sa kanya na hindi niya pinagsamantalahan ang pag-ibig ni Nelly, sapagkat alam niyang si Leonor pa rin ang nakatitimbang. Agosto taong 1890, dumating si Rizal sa Madrid at bago matapos ang taon, nagkaroon ng di inaasahang kompetisyon sa pagitan ni Rizal at Del Pilar ukol sa pamumuno sa Asosasyon Hispano-Filipino sa Madrid. Si Rizal ay kinikilala sa kanyang katalinuhan, habang si Del Pilar naman ay kilalang abogado at patnugot ng La Solidaridad. Dahil sa paghihikayat ni Rizal na tularan at yakapin ang mga idealismong kanyang pinaniniwalaan, hindi lahat ay sumang-ayon sa kanya. Batid mong mas magagampanan mo ang tungkulin. Paano ka naman nakakasiguro? Ibasa natin sa paniniwala sa Kung gano'n at hindi sila magkaintindihan. Mga kasama, payag ba kayo magbotohan na lang tayo? Marcelo. Ikaw. Sino namang botos kay Rizal? Kung gayon, malinaw na si Rizal nga ang nanalo. Ano yun aking kaibigan? Batid mo bang dapat magpasalamat ka sa akin, Rizal? Maraming salamat nga pala sa iyong ginawa at hindi tuluyang tumaas ang tensyon sa aming dalawa ni Marcelo. Hindi yun, Rizal. Ano yun aking kaibigan? Batid mo bang hinikayat ko ang ating mga kasamahan para lang iboto ka? Dahil naniniwala ko sa iyong kakayahan at sa iyong mga ideolohiya para sa organisasyon na to. Ano? Ano man ang iyong layunin ay hindi ko matatanggap. Sapagkat ang pagkapanalang ito ay galing lamang sa dayaan. Kilala mo ako bilang isang taong pinapahalagan ang dignidad, dangal. Ngunit bakit mo ito ginawa? Kung gayon, ikaw na ang bahalang magpabatid sa ating mga kasamahan. Na hinahayaan ko lang si Marcelo ang mamuno sa organisasyong ito. Pinuputol ko na rin ang aking ugnayan dito.